Mga viral karon guys, Kuwait. Katong namatay na duha ka bulan na usa pa na ibawan na namatay. Na gilubong ra sa garden. Ano guys no? Di na to ibawan na tong kapalaran diri pa. Kuwanto siya kanang may criminal record ay ang amo. Kan mga record nga mga kriminal karon na record makapalit po na sila katulong. Makabili pa rin sila ng katulong kasi uso dito sa sa Saudi, mga Middle East na ibinta ka. Tulad sa akin, ibininta ako. Nakatatlong amo na ako. Pero sabi ng amo ko, ng original kong amo nga, hindi kita ibinta sa ibang tao. Sa pamilya rin namin, ibinta niya ako guys. Hindi niya ako ibinigay sa iba. Sa kapamilya lang nila, pareho sila ng apelido. Okay ako ngayon dito. Baliktad sa una kong amo. Ang una kong amo is kanang bungga pagkain. Bungga. Dito lang pakialam. Hindi ako magsaing. Papas mo ka talaga. Pero okay naman yan. Na ako. Pinapayagan ako magsaing. Tapos guys, yung babae pala, katulong, di ba yun? 35 years old pala yun. Taga Sambuanga. Iyang amo kanang siya ba kanang may criminal record pala yun. Nakapatay pala yun. Para bakit? Baka kasi dito sa pagkaalam ko is yung tulad dito example, Saudi. Makapatay dito na example nakita ko sa TikTok ba na asawa niya ang napatay niya. For Saudi nationality siya. Na niya sa ulo ba na nabaril niya sa ulo. Tapos bitay man ang bitay. Depende siguro sa pamilya kung okay bayaran lang ng pera. Yan kaso na yan guys is may criminal record. Pala dito, makakuha pa rin sila ng katulong. Pero sa sinabi ko na binta, may ako noon, may katulong dito nga kapatid ng amo ko. Katulong sa kapatid ng amo ko. Si Sarah yun. Si Sarah. Kenya. May may katulong na doon na nagbakasyon ba. Tapos bumalik siya. Tapos ibininta sa iba. Bumalik siya kasi daw mabait ang amo niya, sabi ng ina niya. Pero 3 buwan na hindi na makontak. Patay na pala. Kasi ibininta sa iba. Ibininta man ako. Pero dito ako nagtagal. Yung kapatid ng amo ko. Katulong ng kapatid ng amo ko. Yung 2 Pilipina, binta rin. Binta. Okay lang ako nga nibininta ako kasi lang ako doon, nakatrabaho lang ako doon 8 months. Hindi pa tapos ang kontrata ko. Tapos, yun, isa. Si Pai, katulong ng kapatid ng amo ko. Yan siya. Nakatapos na ng 3 years. Umuwi ang bakasyon. Pagbalik guys, ibininta. Tinatanong ko, bakit kayo bininta?
Siya daw siya kanong sinisiraan daw siya ng niya, yung anak ng katulong ng anak ng amo niya ba na Indonesia yon. Kasi pumunta daw yun sa kwarto niya doon. Yan siya kay mahilig naman magkipag-usap ng mga lalaki. Isinumbong ng doon, isinumbong yung sa amo niya. Kaya daw siya bininta kay isinumbong din siya ng nakipag-usap sa lalaki. Yung jowa niya na ano ba, 21 years old ba yun? Ayaw daw niya ng amo niya na makipag-usap sa lalaki. Kasi bininta. Pareho kami. Pareho kami bininta pero sa kanya rin yung doktora ang amo niya, doktora. No. Grabe daw, mayaman, super yaman. Umabot daw ang niya, hadiah niya is 100,000. Nakabili daw siya ng lupa. Hindi ba? Talaga guys. Balikan natin ang story. Nakakalungkot guys, no? Na makaamok ka ng ganyan ba? Criminal record. Tapos kung baka may masagot-sagot mo sila ba, may panahon talaga nga hindi mo sila magustuhan ng mga ugali na masagot mo ba. Hindi ko alam kung rape ba yun. Wala pang balita. Nilibing lang sa likod ng bahay. Ang nagsumbong sa pulis is kapatid. Kasi naagnas na yung katawan. Maagnas ang katawan. Bumaho na yun. Bumaho ba buong paligid siguro nakita ng kapatid ng amo niya. Sinumbong sa pulis. Na lang tayo guys, magdasal na lang tayo guys na bago kayo magpunta dito guys sa abroad, may ako sa inyo na dasal guys, dasal number 1 gawin. Tulad sa akin noon guys, kasi may na ako may edad na ako na nakapag-abroad kasi takot talaga ako noon sa mga balita pa na ganyan, pangpatay, ganyan, mga rape, mga dami pang mga balita nga hindi maganda ba. Kaya takot talaga ako kahit sa mag-abroad sa Middle East. Tapos guys, ang unang nag-abroad dito is kapatid kong babae, yung si Sarah. Abot siya ng 3 years guys. Na ako guys, kaya sabi niya, usap kami ba? Sabi niya, mag-abroad ka rin, matanggap palagi ka. Na, so okay naman dito, wala man, lang dito pa, swerte lang. Tapos nag-abroad naman ang ko guys, bunso ng babae, si Alma sa Kuwait. Okay man daw, okay man ang nila, mga life nila. Kapadala sila ng pera sa pamilya nila. Malaki ang sahod, 20 plus. Di sa kaning man ako noon ng trabaho. Lang ako ba, nangarap rin ako guys. Nangarap ako makapag-upload. Pero ko sikreto lang na ako ba, ipinagdasal ko sa Panginoon. Maka-abroad ako, makapunta ako. Ganyan pala guys. Kung may pala na damgo ba, managinip ka na palagi kang lumilipad. Yan pala guys ay totoo. Makapunta ka ng ibang bansa kung nakapanaginip ka na ikaw ay lumilipad. Yun guys. Yan ako guys. Pero grabing dasal ko guys. Nga ama ako ng magpait. Yun guys. Thanks God na umabot ako dito ngayon ng